Magsisimula ang lahat sa isang hindi kapanipaniwalang eksena. Isipin nyo, isang karaniwang umaga sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang tore, kung saan ang view ay tila nagpapahiwatig ng walang katapusang kapangyarihan at yaman. Si Albert, ang CEO ng isang malaking kumpanya ng inobasyon, ay nakatayo sa harap ng kanyang bintana, hawak ang isang mamahaling tasa ng kape. Ang kanyang isip, laging abala sa bilyong-bilyong transaksyon, ay biglang natigilan. Bakit? Dahil sa ibaba, sa kabilang kalsada, sa gitna ng siksikan at alikabok, ay nakita niya ang isang dalaga. Hindi isang modelong lumalabas sa fashion magazine, kundi isang simpleng babae na nagtitinda ng malamig na tubig. Sa unang sulyap, isang misteryo ang bumalot sa kanyang isip. Sino siya? At bakit sa gitna ng kanyang imperyo ay mas natutukso siyang titigan ang kakaibang tanawin sa ibaba? Ito ang simula ng kwento na babago sa kanyang buong pananaw sa buhay at pag-ibig. Pagkatapos ng maagang pag-eehersisyo sa kanyang penthouse gym, bago ang sunod-sunod na meeting, dumudungaw siya sa bintana. At araw-araw, nandun si Micah. Nandun sa gitna ng init, sa gitna ng ingay, hawak ang kanyang cooler ng tubig. Hindi ito isang trabahong pangkaraniwan, lalo na para sa isang dalagita na sa edad niya ay dapat nasa kolehiyo. Umarahil ay nasa isang mamahaling coffee shop, nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Ang kanyang mga kilos ay puno ng dignidad, kahit na ang pawis ay umaagos sa kanyang noo. Sa bawat pag-abot niya ng bote ng tubig sa customer, may ngiti siyang laging ipinapakita. Isang ngiti na tila nagsasabing, "Kaya ko ito." Napansin ni Albert ang bawat detalye, ang pag-iingat niya sa bawat barya, ang sipag niyang maglinis ng kanyang pwesto, kahit pa napakapalak nito. Isang kakaibang paghanga ang unti-unting namuo sa puso ng CEO. Paghanga na hindi niya inaasahan, paghanga na higit pa sa pisikal na anyo. Para kay Albert, ang kanyang mundo ay laging tungkol sa numero, estratehiya at paglampas sa mga inaasahan. Lumaki siya sa isang pamilyang mayaman kung saan ang edukasyon ay isang pribilehiyo at ang negosyo ay isang dugo na umaagos sa kanilang mga ugat. Naalala pa niya ang kanyang lolo na laging nagpapaalala, ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang hawak mo, kundi ang integridad sa bawat sentimo na iyong kinikita. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa gitna ng kompetisyon at kapangyarihan, tila nawala ang tunay na diwa ng mga salitang iyon sa kanyang alaala. Ngunit ngayon, sa tuwing nakikita niya si Micah, may bumabalik sa kanyang isip. Isang simpleng batang babae, nagtatrabaho ng marangal upang tustusan ng kanyang pangarap. Ito ang kwento ng isang dalaga na nagpapaalala kay Albert sa isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nalimutan. Ang kahalagahan ng pagpupursigi at simpleng pagpapahalaga sa buhay. Isang araw, hindi na nakatiis si Albert. Bago pa man dumating ang kanyang driver, nagpasya siyang maglakad pababa. Kailangan niyang makalapit, makausap si Micah. Ang desisyon na ito ay tila maliit, ngulit para sa isang CEO na ang bawat galaw ay pinaplano, ito ay isang malaking paglihis sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Nagsimula siyang maglakad, papalapit sa pwesto ni Micah. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang kakaibang kaba. Ito ba ang tinatawag na pag-ibig sa unang tingin? O ito ba ay isang simpleng paghanga sa isang taong may kakaibang determinasyon? Habang papalapit siya, nakikita niya ang bawat detalye ni Micah ng mas malinaw. Ang kanyang mahabang buhok na nakapusod, ang kanyang mga mata na naglalaman ng lungkot ngulit puno ng pag-asa, at ang kanyang mga kamay na may bahid ng pagod. Ito ang sandali na magpapabago sa kanyang mundo. Magkano ang isang bote ng tubig? Ang simpleng tanong na iyon ay tila nagpagulantang kay Micah. Lumingon siya at nakita niya si Albert. Ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling kasuotan, ang laging nakatayo sa itaas ng tore,
ay ngayon ay nasa kanyang harapan. Pakiramdam niya na wala ang kanyang dila. "2 piso po," nauutal niyang sagot. Ngumiti si Albert. Isang ngiti na bihirang makita ng kanyang mga empleyado. Isang ngiti na may bahid mang sinseridad. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. "Mika po," sagot niya habang nakararamdam ng pamumula sa kanyang pisngi. Ito ang simula ng kanilang usapan. Usapan na tila nagsimula sa isang ordinaryong transaksyon, ngunit nagbukas ng daan sa mas malalim na koneksyon. Hindi inaasahan ni Mika na ang isang simpleng araw ng pagtitinda ay magdadala sa kanya sa isang hindi inaasahang pagtatagpo na magpapabago sa kanyang buhay. Sa sumunod na mga araw, naging regular na customer ni Mika si Albert. Sa bawat pagbili niya ng tubig, may kasunod itong pag-uusap. Nalaman ni Albert ang buong kwento ni Mika. Ang kanyang ina ay may sakit at siya ang nag-iisang tumutustos sa kanilang pamilya. Ang pangarap niyang makapagtapos ng kolehiyo ay tila nalalayo dahil sa kanilang sitwasyon. Ang bawat sentimong kinikita niya sa pagtitinda ng tubig ay direkta sa kanyang matrikula at panbili ng gamot ng kanyang ina. Naaalala ni Albert ang kanyang sarili, ang kanyang mga pangarap nung bata pa siya at ang mga hamon na kanyang hinarap bago narating ang kanyang posisyon. Ngunit, ang mga hamon ni Mika ay higit na mas mabigat, mas malalim. Naramdaman ni Albert ang isang malakas na pagkabighani, hindi lamang sa panlabas na anyo ni Mika, kundi sa kanyang tapang at dedikasyon. Isang gabi habang nag-iisip si Albert sa kanyang opisina, naaalala niya ang kanyang ama. Isang negosyante rin, ngunit may puso para sa mga nangangailangan. Isang beses, may kwento ang kanyang ama tungkol sa isang matandang lalaki na nagtitinda ng mga gulay sa tabi ng daan. Sa halip na bilhin ang lahat ng gulay, kinumbinsi ng kanyang ama ang ilang kaibigan na bilhin din ang mga produkto ng matanda upang matulungan itong makatapos ng mas maaga. Ang aral? Ang tunay na tulong ay hindi ang direktang pagbibigay, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon. Napangiti si Albert. Ito ang solusyon. Hindi niya direktang bibigyan ng pera si Mika, kundi bibigyan niya ito ng pagkakataon na abutin ang kanyang mga pangarap ng may dignidad. May nabuong plano sa kanyang isip. Isang plano na magpapabago sa buhay ni Mika at marahil sa kanyang sariling buhay din. Kinabukasan, lumapit si Albert kay Mika. Hindi siya bumili mang tubig. "Mika, simula niya. Gusto mo bang magtrabaho sa kumpanya ko?" Nagulat si Mika. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Ang kanyang puso ay kumalabog. Isang trabaho sa isang malaking korporasyon? Siya? Ang babaeng nagtitinda lang ng, pero po, wala po akong karanasan at wala pa po akong tapos sa kolehiyo." Nauutal niyang sagot. Ngumiti si Albert. "Hindi ko hinahanap ang karanasan sa ngayon, Mika. Ang hinahanap ko ay ang determinasyon at sipag. May posisyon sa aming foundation bilang outreach coordinator. Walang kinalaman sa corporate world, kundi sa pagtulong sa iba. At kasama sa package, ang libreng pag-aaral." Hindi makapaniwala si Mika. Ito ba ay isang panaginip? Ang pangarap na matagal na niyang ipinagdarasal ay ngayon nasa kanyang harapan. Nagsimula si Mika sa kanyang bagong trabaho. Hindi naging madali. Ang mundo ng opisina ay malayo sa mundo ng pagtitinda ng tubig. Ngunit sa bawat hamon, naaalala niya ang kanyang ina, ang kanyang mga pangarap, at ang tiwala na ibinigay sa kanya ni Albert. Ang kanyang determinasyon ay hindi nawala, bagkos ay lalong lumakas. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, pumapasok siya sa klase. Pagod, oo, ngunit masaya. Habang pinapanood siya ni Albert mula sa malayo, lalo siyang humanga. Hindi siya nagkamali sa kanyang pagpili. Hindi lang kagandahan ng nakita niya kay Mika, kundi isang matatag na puso at diwa na kayang lampasan ang anumang pagsubok.
Ito ang katibayan na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang bangkong balanse, kundi sa kanyang pagkatao at dedikasyon. Samantala, mayroon ding ibang tauhan sa kwento na sa simula ay hindi natin nakikita. Ngunit may malalim na koneksyon sa buhay ni Micah. Ito si Mang Ben, isang matandang vendor na kapitbahay ni Micah sa kanyang dating pwesto. Matagal na niyang pinagmamasdang si Micah. Naaalala pa niya ang araw na nag-umpisa si Micah sa pagtitinda ng tubig, ang determinasyon sa kanyang mga mata at ang pagmamahal sa kanyang ina. Isang beses, narinig niya ang usapan ng ilang tambay na pinagtatawanan si Micah. Sinasabing, "Anak mahirap, wala namang mararating diyan." Ngunit pinagsabihan sila ni Mang Ben. "Huwag kayong manghusga," sabi niya. "Ang tiyaga at sipag mas malakas pa sa anumang yaman." Si Mang Ben ay saksi sa bawat pawis at pagod ni Micah at ngayon, saksi rin siya sa kanyang pag-angat. 5 taon ang lumipas. Si Micah ngayon ay isang ganap na graduate at isa ng mahalagang bahagi ng foundation ni Albert. Ang dating babaeng nagtitinda ng tubig ay ngayon ay isang katuwang sa pagbuo ng mga programa para sa mga mahihirap. Tumutulong sa mga estudyante ng tulad niya dati. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pag-asa, ngunit may kasama ng higit na karunungan. Si Albert, mas lalo siyang naging inspirasyon. Ang kanyang pananaw sa negosyo ay nagbago. Hindi na lang tubo ang kanyang nakikita, kundi ang pagbabago na kanyang maaaring idulot sa lipunan. At ang pag-ibig sa unang tingin na kanyang naramdaman para kay Micah? Ito ay lumalim, nagbago, at naging isang paghangha sa karakter at puso ng isang tao. Isang araw, may dumating na bagong kaso sa foundation. Isang pamilya na ang anak ay may sakit at nangangailangan ng agarang operasyon. Ngunit ang kanilang pamilya ay walang sapat na pera. Naatasan si Micah na tumulong sa paghahanap ng pondo. Habang iniimbestigahan niya ang kaso, nalaman niya ang isang nakakagulat na detalye. Ang ama ng bata ay nagtatrabaho sa isang maliit na pabrika na dati pag-aari ng isang lumang kakilala ni Albert, si Ginoong De La Cruz. Isang taong kilala sa kanyang kasakiman at paggamit ng mahihirap para sa kanyang sariling pakinabang. Kinabahan si Micah. May koneksyon kaya ito sa isang lumang utang na loob? O isa lamang bang pagtatangka na gamitin ang foundation para sa masamang layunin? Naaalala ni Albert ang isang insidente noon. Si Ginoong De La Cruz, isang dating kasosyo, ay sinubukang linglangin ng kanyang ama sa isang malaking proyekto. Sa huli, nabuking ang panluloko ni Ginoong De La Cruz at nagdusa ang maraming maliliit na negosyo dahil sa kanyang kasakiman. Ang kanilang pamilya ay naapektuhan din, ngunit sa huli, nanaig ang integridad ng kanyang ama. Ito ang aral na hindi niya kailanman nakakalimutan. Ang kasakiman ay laging may kapalit. Ngayon, sa paglitaw muli ni Ginoong De La Cruz sa kanilang kaso, may bumabagabag kay Albert. Ito ba ay isang pagkakataon para sa karma? O isang hamon upang patunayan muli ang kahalagahan ng integridad? Kinompronta ni Albert sa Ginoong De La Cruz. Nag-aalok sa Ginoong De La Cruz na mag-donate ng malaking halaga sa foundation kapalit ng isang pabor, ang pabilisin ng proseso ng tulong para sa pamilya ng batang may sakit, at iyon ay para lang magmukhang siyang mabait sa publiko. Gumiti si Albert, ngunit isang ngiti na walang sinseridad. "Hindi namin pinagdibiglay ang aming integridad, Ginoong De La Cruz," mahinahon niyang sabi. "Ang bawat tulong na aming ibinibigay ay mula sa puso at walang hinihinging kapalit. At mas lalong hindi namin ginagamit ang mga nangangailangan para sa pansariling ahenda." Hindi inaasahan ni Ginoong De La Cruz ang tugon na iyon.
Ang kanyang muka ay namula sa galit. Ngunit hindi sumuko si Albert. May ginawa siyang sariling investigasyong tungkol sa maliit na pabrika ni Ginoong de la Cruz. At doon niya natuklasan ang isang mas malalim na katiwalian. Ang pabrika ni Ginoong de la Cruz ay matagal nang lumalabag sa batas sa pagtatapon ng basura at nagdidulot ng polusyon sa mga kalapit na komunidad. Ang mga manggagawa ay binabayaran ng kakarampot at ang kanilang kaligtasan ay hindi pinapahalagahan. Ang pamilya ng batang may sakit ay isa lamang sa maraming biktima ng kanyang kasakiman. Ito ang twist ng kwento. Ang karma ay hindi lamang darating, kundi ito ay unti-unting nabubunyag sa pamamagitan ng katotohanan. Ang dating pagtatangka ni Ginoong de la Cruz na gamitin ang foundation para sa kanyang sariling interes ay naging instrumento upang mabunyag ang kanyang mga kasalanan. Kinolekta ni Albert ang lahat ng ebidensya at dinala ito sa mga kinauukulan. Hindi niya ito ginawa para sa personal na paghihiganti, kundi para sa katarungan, para sa mga taong biktima ng kasakiman ni Ginoong de la Cruz, para sa mga manggagawa na pinagsamantalahan, at para sa kapaligiran na sinisira. Sa huli, nahuli at kinasuhan si Ginoong de la Cruz. Ang kanyang pabrika ay ipinasara at ang kanyang yaman ay nakumpiska upang maging pondo para sa mga biktima at para sa rehabilitasyon ng kalikasan. Ito ang aral na ang kasamaan ay hindi laging nagtatago at ang katarungan ay laging nagtatagumpay sa huli. Sa gitna ng lahat ng ito, si Micah ay patuloy na nagtatrabaho sa foundation. Ang pamilya ng batang may sakit ay natulungan, hindi dahil sa donasyon ni Ginoong de la Cruz, kundi dahil sa pagsisikap ng foundation at ng mga taong may tunay na malasakit. Ang pagkabuking sa katiwalian ni Ginoong de la Cruz ay lalo nagpatibay sa reputasyon ng foundation at nagpakita ng kahalagahan ng integridad sa bawat aksyon. Si Albert sa bawat araw ay lalong humanga kay Micah. Ang babaeng nagtitinda ng tubig ay hindi lamang niya nakita bilang isang inspirasyon, kundi ang isang katuwang sa pagpapabuti ng mundo. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi sa isang pagkakaisa ng mga puso na may parehong layunin. Ang resolusyon ng kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay ni Micah at ni Albert, kundi sa pagbabagong idinulot nila sa kanilang komunidad. Ang foundation ni Albert ay lalong lumaki at nakatulong sa mas maraming tao. Si Micah sa kanyang pagliging epektibong leader ay naging inspirasyon sa maraming kabataan na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap, anuman ang kanilang pinanggalingan. Naaalala niya ang kanyang sarili noon, nagtitinda ng ubig at ang bawat barya ay tila isang malaking halaga. Ngayon, ang bawat tulong na kanyang ibinibigay ay isang pag-asa sa mga nangangailangan. Ito ang tunay na yaman, ang kakayahang magbigay at maging instrumento ng pagbabago. Isang gabi, habang nakatanaw si Albert at Micah sa parehong bintana na una ningang tinignan noon, ngayon ay magkasama na sila. Nakahawak ang kamay ni Albert sa kamay ni Micah. Ngumiti si Albert. "Naalala mo pa ba ang araw na una kitang nakita?" tanong niya. Ngumiti si Micah, may lungkot at pag-asa sa kanyang mga mata. "Opo, Sir Albert." Umiling si Albert. "Hindi na Sir Albert, Micah. Albert na lang." Nagtawanan sila. Sino ang mag-aakala na ang isang bote ng tubig ang magbubuklod sa ating dalawa, sabi ni Albert. Ang pag-ibig sa unang tingin ko sa iyo ay hindi lamang tungkol sa iyong kagandahan, kundi sa iyong puso at sa iyong determinasyon. Ikaw ang nagpapaalala sa akin sa tunay na halaga ng buhay. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo o sa yaman. Ito ay nakikita sa puso, sa determinasyon, at sa integridad ng isang tao. Si Albert sa kanyang posisyon at yaman ay nakakita ng halaga kay Micah na hindi nakita ng marami. Si Micah, sa kabila ng kanyang kahirapan, ay hindi nawala ng pag-asa at patuloy na nagsumikap. At ang twist ng karma ay nagpakita na ang kasamaan ay laging may kapalit at ang katarungan ay laging nagtatagumpay. Ang bawat tao, mayaman man o mahirap,
ay may kakayahang magpabago ng mundo, basta't may puso at paninindigan. Maraming tao ang naniniwala na ang tagumpay ay sinusukat sa halaga ng pera sa bangko, sa laki ng bahay, o sa bilis ng kotse. Ngulit ang kwento ni na Albert at Mikay ay nagpapatunay na ang tunay na tagumpay ay mas malalim kaysa doon. Ito ay ang kakayahang gumawa ng positibong epekto sa buhay ng iba, ang kakayahang makakita ng pag-asa sa gitna ng pagsubok, at ang kakayahang manatiling matatag sa harap ng kahirapan. Ang kanilang kwento ay isang buhay na patunay na ang kapangyarihan ng kabaitan at integridad ay mas malakas kaysa sa anumang pera o posisyon. Ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging inspirasyon sa iba, anuman ang ating sitwasyon. Kaya tandaan, sa mundong puno ng ingay at ambisyon, minsan, ang pinakamahalagang aral ay matatagpuan sa pinakasimpleng bagay, tulad ng isang bote ng tubig na ibinebenta ng isang determinadong dalagita. Ang kwento ni na Albert at Micah ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi ang pera, kundi ang puso. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang kapangyarihan, kundi ang integridad. At ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nagbubuklod ng dalawang tao, kundi nagbibigay inspirasyon sa marami. Pag-ibig, sipag at integridad, ito ang mga pundasyon ng isang buhay na puno ng kabuluhan. Kung na-inspire kayo at naramdaman ng bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento. At i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan nyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.